Mahnungang masubo. What? Ay umaga pala. Ayan po, maaga akong nagising at dahil naglaro akong magluto ng banana. At yan nga po, makikita nyo dyan ay yung parang maliliit na parang stick ang kanyang pagka-slice. At dahil inaantok ako, naisipan ko na mag-video ako at para hindi naman antukin. At yan po, makikita nyo ang aking naluto na unang luto. At yan naman po ang bunga ng aking pagbabalat ng saging. Napakahirap tanggalin ang dagta kasi sa kamay. Pagtapos ko magluto ng isang banana chip, ayan, binalot ko na yung parang pamilog na banana chips. At dahil paubos na yung una kong nabalot na banana chip at paalis ako mamaya, baka hindi makapagbalot ang aming bunso. Yun nga po, cheese lang po ang hinalo ko dyan sa banana chip ko na yan. Ito ang pinakayaw ko sa lahat, yung magbalot. Ang sakit kasi sa likod. Mabilis kasi mangalay ang aking likod nung simula ako na nagpa-opera ng aking nung simula na naoperahan ako. Tapos ang dali rin mangalay yung tiyan ko. Hindi ko alam yung simula na naoperahan ako na parang ang dali niyang mangalay. Tama ba? Yung parang medyo masakit sa tiyan. At yun naman din po, madalas din sumakit ang aking dibdib kapag medyo mangalay na ang aking tiyan at likod. Hindi ko alam, baka siguro char. Uy, yun na nga, babalik na tayo dito sa aking pagbabalot. Ayan nga po yung pahirapan dahil minsan napapaso ang aking kamot. Minsan nga gusto ng nanay ko na tumulong sa akin pero ayaw kong tulungan niya ako kasi minsan mga sablay-sablay at palpak ang kanyang pinanggagawa. Mahirap na kasi ulitin lalo na kapag madami na yung naibalot niya at sayang din sa plastic. Tama. At yun na nga po, inayos ko yung kamera para hindi na akala ko ay meron pa akong ikaradamdam. Kaya na nga po, magpatuloy tayo magbalot ng ating banana chip para magkaroon tayo ng pera. Uy, dahil kasi kailangan natin ng pagkain kaya magsipag-sipag muna tayo magbalot-balot ng banana chip. Yun na nga, yung una kong pagluto ng banana chip ay palpak. Yung iba nga ang sabi sa akin, ibilad ko daw. Yun na nga, yung binilad ko ay naku, natutong. Yun na nga po, natutong. Yung una ko ay nasunog yung una kong naluto na banana chip. At nagluto din ako ulit, yun na nga ay palpak din dahil tinitipid ko ng mantika. Minsan sinubukan ko magtanong sa iba pero sinasagot lang nila ako na ganyan ang dapat mong gawin. Yung hindi ba sila nagsasabi ng totoo. At syempre naman ako na si mabait ay ginagaya ay sinusunod pala ang sinasabi nila pero palpak pa din ang aking pinanggagawa. Aray! At syempre gustong-gusto kong matutunan ang banana chip dahil madami kaming puno ng saba. Uy! Ang bunga pala ng saba. Dahil minsan binibili na ng mura kaya banana chip na lang ang aming gagawin. At sa wakas nga din, ayan na, alam ko na din at medyo na nakalam ko na ang tamang pagluluto. Naalala ko nga ang una kong pagluto ng spaghetti ay yun na nga din, nagtatanong ako kung paano magluto ng ng spaghetti pala. Nagluto ako ng spaghetti tapos nagtanong ako sa iba yung lagi na naggagawa ng spaghetti or nagluluto ng spaghetti pero hindi nila ako sinagot ng maayos kaya ito nagluto naman si Binuang ng pinatakang spaghetti. At yun na nga yun. Hoy, ang hirap talaga pala magsalita ng Tagalog. Napipilipi tuloy ang aking tila. Yun na nga po yung una kong luto ng spaghetti ay palpak. Ang dami pa man ang niluto ko na spaghetti. Yun na nga, sabi ko nga sa aking ina, hindi ko alam kung paano ang pagluluto ng spaghetti. Pero ang aking ina, hindi mo siya masabihan. Sabi niya, saan ba ang pinag-aaralan mo? Uy, hindi naman na pag-aaralan sa grade 1 ang pagluluto ng spaghetti.
At dahil mabait ako at masunuring nilalang, kaya yun, niluto ko ang spaghetti na palpak na hindi mo alam kung ano ang lasa. Grabing hiya ko doon dahil kung sino yun na lang ang pinagkukwentuhan ng aking ina. Minsan nga nagagalit ako sa kanya. Sabi ko nga, inay, bakit ko ba ako pinagkukwento? First time ko magluto. Oo nga naman, kasi nga sayang naman yung iniluto kong spaghetti dahil hindi nga nakain. At syempre dahil napahiya nga tayo, ayun na nga, nag-research ako dahil nagkaroon na ako ng mahiwagang cellphone. At yun na nga sa wakas natutunan ko din. Sa papaano nga ngayon ay nakakaina din sa wakas pag magawa ako ng spaghetti. Yun na nga dito, babalik na tayo sa aking pinamili. Ayan nga po, paulit-ulit ako magbilang ng Homey or Maggi noodles ba. Akala ko kasi kulang yung noodles na nabili ko. Ang sabi ko kasi lagi kasing nababawasan o kulang yung nailalagay nila. Yun na nga, grabe kong hanap dyan at halungkat kung saan na yung Maggi. Yun pala ang naalala ko. Paano ko kasi mahanap kasi nasa loob na ng aking mahiwagang tiyan. Ayun na nga po, grabing stress ko sa kakahanap ng isang Maggi. Minsan kasi madalas na kulang yung Maggi pero nailagay sa resibo ay ganyang piraso. Hindi ko alam kung bakit. Malamang nagkakamali. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nanghihinayang ako sa naging kulang ng aking mga pinambili. Hanggang dito na lang. Salamat. Bye-bye!